Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, May deal na, yung deal or no deal ba? Diretsahang question ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erese. Si Senator Ping Lacson kaugnay ng aniyay hindi natutuloy na investigasyon kaugnay ng mabibigat na aligasyon ng korupsyon. Sa isang video statement na kumakalat online, binanggit ni Erese na may natanggap siyang impormasyon na posibleng may deal. Magkaintindihan na. May deal na umano kaya hindi na ituloy ang pagdinig. Senator Lacson, ito yung payag ni Congressman Erese. Senator Lacson, sinimulan niya yung investigasyon pero hindi niya tinapos. Ang balita ko pa, mukhang may deal na siya. Kaya ayaw niya patawag yung mga bersamin. Ayaw niya ipatawag yung mga sundalo. Yung mga Marines na siyang makapagbibigay ng katuldukan dito sa pinakamalaking korupsyon sa ating bansa. Hindi na nagpaligoy-ligoy ang kongresista sa tahasang hinamon ang senador. Bakit hindi ipatawag ni Senador Lacson? Bakit hindi ipatawag si Adrian Bersamin? Nalulungkot ako, Senator Lacson, parte ka na ba ng cover-up? Grabe. Anyway, tanong lang naman. Di sagutin, no, hindi ako parte ng cover-up, parte lang ako ng blank. At least sinagot. Lumabas ang mga pahayag na ito sa gitna ng mga aligasyong may kinalaman sa malawakang korupsyon at umano'y pagkakasangkot ng ilang personalidad sa gobyerno. Ayon kay Erese, may mga individual na dapat ipatawag at imbestigahan upang malinawan ang issue. Ngunit hindi umano ito ginagawa. Sa ngayon, wala pang opisyal na tugon si Lacson kaugnay sa mga akusasyong ibinabato sa kanya ni Erese. Okay, kanina lang may nabasa kong post, pahayag ng anchor ng PGMN. Nakalimutan ko yung pangalan, lalaki. Sabi niya, nung una, bilib na bilib ako dito kay Senator Ping Lacson dahil kasama niya sina Miriam Defensor, Joker Arroyo, Senator Ginggona na ayaw tumanggap, ayaw na ayaw sa pork barrel panahon ng Pinoy administration. Ngayon, nag-iba na. Ganon din ako. Parehas kami ng pananaw, opinion nitong PGMN Anchor, Peanut Gallery Media Network. Talagang saludo ako kay Senator Lacson nung una. Yung kanyang police service, from the PMA, naging pulisya, naging PNP chief. Wala akong problema. Ang ganda yung ginagawa niya, although may issue sa kanya, Coratong Baliling, wala na yon, kinalimutan ko na yon. And then yung pagiging senator niya, yung 18 years ba yun? Tagal siyang naging senador. Ang ganda kaya. But, nagbago bigla nung naging chairman siya. Hindi, pag simula niya as chairman ng committee, Blue Ribbon Committee, maganda pa ang sipag niya nung una. Kailang nung nagtistigo na si Orly Gutesa, yun na, nagbago. Hindi na yung dating Lacson na kilala ko. Ibang-iba na ito ngayon. Yung kay Adrian Bersamin, hinihimok siya ni Congressman Antonio Tino at Senator Marcoleta na imbestigahan yung text messages between the President, alleged text messages between the President and Yusek Bersamin. Ano sagot niya? Sila nang mag-imbestiga. Talagang ayaw niya. So ito,
panawagan ni Congressman Erese, parte ka ba ng cover up? Mas mabigat na ito. Yung bagong pasabog ng 18 Marines. Wala, unang bungad pa lang ng kanyang pahayag, wala na. Sabi niya, may opinion, parte yan sa destabilization. Wala na. Wala na siyang ano. Wala na akong aasahan kahit itong mga succeeding statements niya, sinusuri na ang mga affidavit, naghanap na lang yun ng butas, naghanap ng mali. Kaya lang yung bias, ito opinion ko lang ha, yung bias sa kanyang mind na parte ito ng destabilization, wala na talagang intention na alamin ang katotohanan. Kaya ako, hindi na ako umaasa na mag-iimbestiga pa si Senator Lacson. Wala na, as in wala na. Mapapanagot pa ba ang mga sangkot sa flood control sa administrasyong ito? Wala na. Yung promise nila na makukulong by December, wala na yun. Ang makukulong hanggang dyan na lang. Ex-Senator Revilla, sino pa? Diskaya, Sara Diskaya, at ilan pang mga DPWH official, yan lang. Wala na. So, anong asahan natin? Umasa na lang tayo. Kaya magtulong-tulungan tayo, suportahan yung nagdeklarar candidacy ni VP Sara kung gusto natin na mapanagot ang mga nagnakaw sa kaban ng taong bayan. Dahil yun na yung pahayag ni VP Sara na yung nire-recruit niyang Vice President, kung manalo sila, ang trabaho ng Vice President is panagutin, imbestigahan, ipakulong ang mga magnanakaw sa kaban ng taong bayan. Sana darating ang panahon na yan. Basa tayo sa mga comments. Arnold Custodio, kung may cover up, team leader yan. Raul Japay, as is customary now, his spoken word appear to attempt to distort the truth. His actions, however, speak more loudly than his words. Congressman, kailangan pa bang itanong yan? Di ba? Di pa ba halata? Oo nga, halatang halata na. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa inyong sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nani ang nahatag na mo ngayro, so mag-atop na ni karon ang natagaan namo. So tanggalo na gyud ang mga sako. Mga pluro. Guys. Tanggalo na gyud. Ang mga hero lata na kayo. Tungod sa kadugayon na, so mga sako na lang gyud dayon ang gipang butang. Og karon human na gyud og pag-atop, so maayo na gyud tan-awon, di nasama ganina nga mga sako ug mga yero nga daot. So karon maayo na gyud. Sa
Ginoo nga ang salamat sa nagtabang nga tagaan gyud mig at mga top di namin maulanan, so especially salamat kayo sa Ginoo nga sa isugo sa Ginoo nga tao nga mutabang sa mga, so mura na daghang salamat. So salamat kaayo.